Kaya kailangan natin malaman ano bang ginagawa ng Holy Spirit kapag ka-fellowship natin. Ano bang transformation ang nangyayari? Tingnan natin yung text. Sabi po ng Acts chapter 4, simulan natin sa verse 5 hanggang 10 ito. Kinabukasan nagtipon sa Jerusalem ang mga pinuno ng mga Hudyo, ang mga matatandang namumuno sa bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. In other words, ito yung mga pariseo at mga eskriba. Amen? Nandun sila sa Jerusalem, pinuno ng mga Hudyo, mga matandang namumuno, mga pariseo ito, mga dalubhasa, tagapagturo ng kautusan. At sabing ganoon, sino ito? Si Anas ito, si Caiphas ito, si Juan, si Alejandro, at ang iba pang mga kamag-anak ng mga saserdote. Sabi ng verse 7, pinatayo nila sa harap ang mga apostol at tinanong sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang mga bagay o himalang ito. Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga tagapanguna at mga pinuno ng bayan. Kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito, meron po kasing pinagaling na lumpo, sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito, sabi niya, at kung paano siya gumaling, kung sinisiyasat nyo kami, sabi ni Pedro sa mga punong saserdote, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Amen. Doon po sa makikita nating senaryo, may nangyaring miracle. Dahil po, tradisyon na nila Pedro na alas 3 ng hapon, pupunta sa templo para manalangin. Kaya lang pagdaan nila, doon sa gate, merong lumpo doon. At ang lumpo na yun ay laging naroon, namamalimos, mula pa ng isa-isilang, lumpo na, at 40 taon na ang edad, doon pa lang siya nakaranas ng kagalingan at himala nang sabihin ni Pedro, in the name of Jesus of Nazareth, rise up and walk. Yung pong lumpo, lumakas ang tuhod, siya'y tumayo at naglulukso at nagpuri, kaya po nagkagulo doon sa Jerusalem. Yung mga tao, nangangaral nga sila ng kautusan, wala namang kapangyarihan ng Diyos, mabago buhay. Amen. Lumpo pa rin ang mga pananampalataya. Hindi pa rin kumikilos. Amen. And because of the Holy Spirit, the behavior of Peter and John drastically changed after the day of Pentecost. Kasi sa Acts chapter 2, nagkapuspusan po doon, bumaba ang banal na Espiritu, in-empower sila. So drastically, pagkakaibang pagbabago ang nangyari sa buhay ni Peter. Amen. And John. Kaya nangyari yun, nang sila ay papunta sa templo, hindi nila inaasahan merong miracle. So instead of fearing the Jews, they were proclaiming the message of the gospel with confidence. Amen? Tayo ba kapag ka nangangaral ng gospel, confident ba tayo? With confidence ba? O parang ayaw mo na gawin at iba ang gusto mong ipangaral, iba ang mga sinasabi mo. Pero sila, nangaral sila, they are proclaiming the gospel with confidence. When they saw the boldness of Peter, nakita ito ng mga tao doon, Peter and John, si Peter and John, nandun ang boldness, nandun ang katapangan nila to proclaim the gospel of Jesus Christ. Ang nangyari po, they were, na-discover nila, they were uneducated and untrained men. Amen? Untrained, hindi sila aral. Nalaman nila, ito pala ay mangingisda. Ito pala ay hindi nagtapos ng abogado. Hindi pala nagtapos ng commerce. Amen? Hindi po ibig sabihin, huwag ka na mag-aral para maging anointed ka. Mag-aral ka pa rin. Pagsamahin mo pa rin yan. Ang mahalaga lang doon, sila ay pinakita ng Diyos, yung kanilang buhay ay pinago ng Panginoon
At ang pagbabago na ginawa ng Panginoon ay kakaiba sa pagbabago na ginagawa ng tao. Amen? They marveled and they realized that they have been with Jesus. They have been with Jesus. Ang ka-fellowship nila ay si Jesus. At nandun kay Jesus ang Holy Spirit. Yun ang kasama nila at doon sila nagbababad. Sapagkat kung saan ka nakababad, ganun ang mangyayari sa buhay mo. Kung nakababad ka sa presensya ng Diyos, Kristiyanong masayang tunay ka. Kung hindi ka nagbababad, Kristiyano ka lang, hindi ka nagbababad sa presensya ng Diyos, hindi mo makukuha ang sekreto kung bakit ang mga Kristiyano ay laging masaya. Ang sekreto ay babad sa presensya ng Diyos. Amen? At uhaw sa salita ng Diyos. Hindi uma-absent sa gawain ng Panginoon. Laging hinahanap ang gawain ng Diyos. Gustong laging maglingkod para lang parangalan ng Panginoon. Hindi yung maglilingkod para maging sikat. Amen? Sikat ka na, kapatid. Sa impyerno, sikat ka na kasi nabura yung pangalan mo. Ba't maghahanap ka pa ng kasikatan? Ang mga naghahanap lang ng kasikatan, yung mga hindi pa burado pangalan sa impyerno. Yung mga walang pangalan sa langit. Pag may pangalan ka na sa langit, sikat ka na. Amen? Dahil merong superstar na si Jesus Christ na naghahari sa iyo. So, fellowship with the Holy Spirit gives you power to change. Number 1, He will change your behavior. Amen? Kaya yung nangyari kila Peter, merong boldness. Yung kanilang behavior, pinagbabawalan na sila, pero nung sabing gano'n ni Pedro at ni John, sino susundin namin, ang Diyos o ang tao? Amen? Lagi mong tingnan kung sino na susunod mo sa ginagawa mo. Para apektado kung tama yung behavior mo pa, yung ugali mo. Gumanda nga yung simbahan mo. Pero ugali naman ng tao sa loob ng simbahan, iba, salungat. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka sasalungat. Hindi dapat sumasalungat, gumaganda yung simbahan mo, pero ugali mo hindi gumaganda. Tumatanda ka sa Panginoon, yung ugali mo hindi nagmamature. Baby ka pa rin. Ano? So, nabago po ang kanilang mga ugali. Sabi ng verse 8 ng Acts 4, sabi, Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers and elders of the people. Sinabi niya, no, kinausap niya. Kasi, binihag sila eh. Sinabi niya, ang patungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo ang nagiging dahilan ng kaligtasan. Sabi nga ng verse 19, Acts 4 verse 19, Peter and John replied, which is right in God's eye, to listen to you or to Him. Kasi pinagbabawala sila ng mga Jewish leaders na itigil na ang pangangaral ng salita ng Diyos kasi lumalaganap na ang mga nangyayari patungkol sa magandang buhay ng mga tao. Nababago na ang buhay ng tao, nagpupuri na ang Diyos. Kaya sabing ganun itong sila Ana, si Caiphas, itong mga tao na to, na mga kasama ng punong saserdote, ay itigil na nila ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi yung naggusto ng demonyo, tumigil ka na sa pagsamba, tumigil ka na sa pagsuporta sa gawain ng Diyos, tumigil ka na sa pagiging active. Yan ang gusto ng demonyo. Pero ang sagot ni Pedro, dahil nabago ang kanilang puso, nabago ang kanilang buhay, sino ang susundin namin? Ikaw o ang Diyos? Lagi mong tatandaan, kapatid. Lagi kang magkakaroon ng brainstorming pag dumarating ka sa pagsubok o sa temptation. Amen. Na maapektuhan na ang buhay mo at ang buhay ng kapwa mo at ang buhay ng pamilya mo at ang buhay ng mga tao nasa paligid mo. Ikaw ba'y magandang impluensya, magandang modelo ka ba? Testimony ba ang buhay mo tungkol sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos? Lagi mong titingnan, kung susundin ko to, mapapabuti ba ang kapwa ko? Mapapabuti ba ako sa kapwa ko? Kaya nasabi nila Pedro na-change ang kanilang behavior, na-transform sila. Radical change. Drastic change. Amen? Sabi, sino susundin namin kung pinagbabawalan mo kami na itigil na ang pangangaral? Kasi nandun ang boldness. Sino susundin namin? Ang Diyos
o ikaw? Yun ang kanyang tinatanong. Amen. Lagi natin gawin yan. To listen to you or to him. Acts 4 verse 19. Sabi nila, nung pinipigilan na sila, tigil na ninyo ang pangangaral. Kasi kumakalat na, marami na nagpupuri, marami na ditong mga gumagalang sa Diyos. Kaya sabi nila, judge for yourselves whether it is right in God's sight to obey you rather than God. Ito ba'y tama sa paningin ng Diyos? Amen? Lahat ng mga ginagawa mo, kung sumasaya ka lang at tingin mo lang ay tama, i-confirm mo rin sa mata ng Diyos. In the sight of God. Sabing ganon. It is right in God's sight. May mata ang Diyos eh. Nakikita ka eh. Merong pandinig ang Diyos, nadidinig yung mga sinasabi mo. Amen? Gusto ng Diyos pagpalain ka, ikaw na lang siguro ang kulang. Magdesisyon ka, kapatid. Lagi mong gawin, it is right in God's sight. Amen? It is right in God's sight to obey you rather than God. Parang kausap mo yung tao. Pwede mo sabihin sa tao, kung susundin kita, tama ba ito sa mata ng Diyos? Kung sasang-ayon ako, tama ba ito sa mata ng Diyos? Lagi mong tingnan. Kung hindi ko bibigay ang ikapu ko, tama ba ito sa mata ng Diyos? Kung ibibili ko na lang ng upuan ng itong aking ikapu, tama ba ito sa mata ng Diyos? Lagi mong titignan. Kung sisiraan ko ba ang kapwa ko, tama ba ito sa mata ng Diyos? Kung sisiraan ko ba ang pastor ko, tama ba ito sa mata ng Diyos? Kung sisiraan ko pa, islander ko, imamarites ko, at magjo-join ako sa Marites Club, tama ba ito sa Diyos? Eh, born again ka na eh. Hindi ka nasasali sa Marites Club. Amen? Hallelujah. So, tingnan mo, behavior ang nababago kapag ka-fellowship mo ang Holy Spirit. Hindi ka iwan ng Holy Spirit kahit saan. Tuturuan ka pa niyang manalangin ng wasto. At gagawin pa niyang ang mukha mo, ang image mo ay kagaya ng ating Panginoong Yesus. Pero demonyo ang tuturo sa inyan. Tuturuan ka niyan, i-down yung kapwa mo. Tuturuan ka niyan, manggulo. Tuturuan ka niyan, kalabanin ang salita ng Diyos. Pero ang Holy Spirit, tuturuan ka niyang maintindihan mo ang salita ng Diyos. Ang demonyo bubulagin ka niya sa katotohanan. Sabi ng 2 Corinthians 4:4, the devil has blinded their unbelieving minds. Kaya hindi nila maintindihan. Hindi nagiging maliwanag sa kanila ang katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? The God of this age has blinded the minds of unbelievers. So mga unbelievers, kahit ikaw ay nandirito, pero dahil bulag pa ang kaisipan mo sa katotohanan, dinadaya ka ng dyablo, tinatrabaho ka ng demonyo. Amen? Ikaw pa yung pastor na siya pang bulag sa katotohanan. Nagkakampi-kampi. Meron kang kaalaman, pero yung assurance of salvation false. False assurance of salvation. Dahil sinasabi mo, kahit ako ay magkasala, ligtas pa rin ako. Sapagat ang kasalanan ko ay pinatawad na ng Diyos. At yung mga susunod pang kasalanan ko, kasama na po yun. Package na yun. Binitbit na ng Panginoon yun. At wala na akong pwedeng ihingi pa ng tawad. Kapatid, kung hindi ka na nag-repent, binubulag ka ng demonyo. Kung hindi ka na nag-repent, dahil paglabas mo dito, another battle. Dahil bit-bit mo ngayon ang kapangyarihan. Ngayon, ilalaban ka ng Panginoon. Ang panlaban mo ay ang salita ng Diyos. The sword of the Spirit. Amen? Put on the whole armor of God. Dapat balot ka ng baluti ng Panginoon. Hindi ka binabalot ng pagmamalaki, pagmamataas, ng mga kalaswaan, ng mga kasakiman. Amen? Na-change ang ating behavior. Huwag tayong pabulag. Amen? Sabing gano'n, so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ who is the image of God. Sipin niyo po itong salita ng Diyos na naririnig mo,
Hindi mo maintindihan ngayon, binulag yung isip mo, pero ito yung gospel na siyang glory of Christ. Amen? Gospel of the glory of Christ. The image of God. Ito yung image of God. Amen? Yung katangian ng ating Panginoon. So, sino gusto mo maka-fellowship? Wala na pong the best na makaka-fellowship mo. Ang Holy Spirit kasi ita-transform ang behavior mo. Amen? Na ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Sino ba itong mga nabago ang behavior? Si St. Paul, siya po ay prime example of how the Holy Spirit changed his life. In the natural, it sounds impossible, but what the Holy Spirit can do. Kung gagamitin mong isipan mo, imposible, si San Pablo ay mabago. Sabagat ang mga Kristiyano inuusig niya. Kaya lang dumating ang time, may nakita ang Diyos, siya ay kinwalified. At siya naman ay nagsisi ng kasalanan at nagbago, patuloy na nagbago. Amen? In Acts 9:13, sabing ganun ng Lord, O Ananias, ilehas mo si Pablo. Pero sinabi ni Ananias, sabi ng Acts 9:13, sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ako nabalitaan tungkol sa taong ito at sa mga kasamaang ginagawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. Sipin niyo po, may tatak si Pablo na masamang tao. Pero kumilos ang banal na Espiritu, nagkaroon ng transforming power of the Holy Spirit ma-change ang kanyang behavior. Amen? Pero sabi ni Ananias sa verse 15, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. Sabi ng verse 16, ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. The Holy Spirit will change your behavior the way you speak. Kaya kung hindi pa nababago ang ating bibig, ang dila natin, may sakit pa. Today, amen, your tongue needs healing. At huwag kang aalis dito na hindi pinapagaling ng Diyos ang dila mo. Desire mo yan, Lord, heal my tongue. Baka hindi mapigil ang dila mo sa pagdadaldal na hindi naman nakakabuti sa tao, sa Diyos, sa sarili mo. Apektado ka, hindi ka lalago, kapatid. Hindi ka pagpapalain ng totoong pagpapala. Baka nagkakapera ka lang, sumasaya ka lang, pero sa hindi naman tamang paraan ng Diyos. Baliwala din yun, yuhulog ka rin nun. Ilalaglag ka rin nun. Amen? Wala rin patutunguhan yun. And number 2, transforming fellowship of the Holy Spirit, He will change your vision. Paano ka ba magkaroon ng pangarap o pangitain o kaya dreams? Ano ba dreams mo? Ano ba pangarap mo sa Panginoon? At ano bang pangarap mo para sa pamilya mo patungkol sa Diyos? May nakausap po ako kahapon, hindi ko nababanggitin ang pangalan. Sabi ko, matagal na kitang hindi nakikita sa church. At sabi ko, yung pangalan mo, isang lalaki na nakasulat sa Bible, pero wala ka sa simbahan. Eh, siya kamag-anak ko. Eh, sabi niya, kasi may anak na ako busy ako Sabi niya ganun. Sagot ko sa kanya, yung anak mo, ilan anak mo? 2. Ngayon, ikaw na tatay. Paglaki ng anak mo, ano ang makikita mo, gusto mo mangyari na image ng anak mo? Ay, hindi mo naman dinadala sa church. Kahit maliit pa yan, dalhin mo sa simbahan yung anak mo. Kaya makikita mo, sabi ko sa kanya, di mo ba saan galing ang karamihang mga drug addict na kabataan? Karamihan, mga rampant, mga sexual sins ng kabataan, sa mga vices, galing yan sa pagpapalaki ng magulang dahil ang mga magulang, hinayaan niya ang anak niya na wala sa simbahan pag-araw ng linggo at siya pa mismo ang gumagawa ng paraan para malayo sa Diyos. Eh ikaw nga tatay, hindi ka nga wala kang nga katiyakan na pupunta ng langit. Ano ang inaasahan mo sa anak mo? Kung hindi ka na-transform ng Holy Spirit at wala kang pangitain patungkol sa pangwalang hanggan, sa mga eternal reward,
sa mga eternal blessings, anong pangitain makikita mo sa anak mo na kainat na niya? Alam niyo po, kumilos ang Holy Spirit, sige po. Sabi niya, pupunta na po ako. Ang sagot ko sa kanya, wala na akong problema sa iyo, pumunta ka man o hindi, nasa sa iyo na yan. Amen. Ano ang vision mo? Ikaw ngayon nasa church, ano pangarap mo dito? Buuin ang simbahan, paramihin ang simbahan, o sirain ang simbahan? At gawin magkawatak-watak ang mga kapatiran at magsiraan. Kapag ganyan ang iyong vision, kapatid, hindi Holy Spirit ang ka-fellowship mo. Amen? Kailangan mong humiwalay dyan sa ka-fellowship mo na nag-uudyok sa'yo para sirain ang simbahan, magkalat ka ng mga hindi naman tama at mali. Kapag kami nagkakasala sa church, ask the Holy Spirit. At kung ikaw naman ang gumagawa ng kasalanan, i-guide ka ng Holy Spirit into all truth. Amen? He will guide you into all truth. Hindi ka niyan ilalaglag. Pero demonyo, itatama ka ng konti, maya-maya, yuhulog ka na niyan. Amen? Kaya huwag kayong maniwala sa demonyo. May tama rin yan. May ginagawa rin tama yan. Dahil pag hindi ka gumawa ng tama, hindi ka niya maakay. Kaya papainan ka ng demonyo. Kaya alam mo na, ang pain ng demonyo na iba na yung pangitain mo. Kaya kapag wala kang pangitain sa Diyos, pangit ka. Pangit talaga espiritu mo. Pangit na paglilingkod yan. Pangit na born again niya, wala kang pangitain. Ang pangit mo. Sa harapan ng Diyos, wala kang pangarap. Siyempre, kung merong kang pangitain sa Diyos, pupunta ka langit. Pag wala kang pangitain, pupunta ka impyerno. Ba't ka nag-born again? Saan ang tanong yan eh? Ba't ka nag-church? Ba't ka nag-born again? Eh, wala ka palang pangitain. Amen? Kaya yung mga walang pangitain, pangit. Kaya kung tatanong mo, Bishop, ano po ba ang dapat kong gawin? Iwasan mo magkapi-kampi. Iwasan mo ang magsalita ng laban sa kapwa mo, mga negative. Magi sa pagkain, kung hindi mo gusto ang pagkain, huwag mo sabihin, pambira naman pagkain to, hindi masarap. Kainin mo na lang para may kapayapaan ka. Wala naman lason yan. Hindi lang umeksakto sa gusto mong timpla. Amen? Huwag ka na nagpakahirap yung asawa mo, niluto nga yung fried chicken, sinunog pa niya, nag-effort yan eh. Amen. Hallelujah. So ano ba pangitain mo? Ano ba ang ginagawa ng Holy Spirit? A relationship with the Holy Spirit will change what you see. Instead of looking down, you start looking up. Amen? Nakatingin ka na ngayon sa langit kasi may vision ka. Nakatingin ka na sa mga bagay na makalangit. Sabing gano'n ng Acts 4:12, salvation is found in no one else. And there is no any other name under heaven given among man that they can save. Amen? Sabing gano'n, sa silong ng langit walang pangalan, binigay ang Diyos na sukat ay kaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus. Hindi pangalan ng reliyon, hindi pangalan ng tao ang mag-aangat ng buhay mo. Ang Diyos ang binigay, si Jesucristo, isang pangalan na makapangyarihan para magkaroon ka ng pangitain. At hindi ka maging pangit habang buhay. Amen. Ang tao pag kami ginagawang kasalanan at mali, pumapangit talaga, pati ugali. Amen. Siyempre, pagka gumawa ka ng mali, pangit ka na sa Diyos. Hindi ka na makikita ng Diyos. At wala kang pangitain. Kaya kapag ka-fellowship mo naman ng Holy Spirit, nata-transform ka, yung behavior mo at yung vision mo, makalangit na. Pangarap mo, makalangit na. Amen? Sa Colossians 3 verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo sabagat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. So ang buhay natin nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Pero kung ang buhay natin wala si Kristo, ay hindi to nakatago sa Diyos. Nakatago to sa demonyo. Amen? Hawak ng demonyo. Di ba? Pag ang isang bagay,
Inilagay mo ang pera mo sa wallet mo, hawak ng wallet mo yan. Inilagay mo ang pera mo sa bulsa mo, ang mga gamit mo, relo mo, nilagay mo sa bulsa mo, hawak niya yan. Ganon din, yung buhay natin. Meron tayong dapat heavenly vision. Yung pangitain natin, yung pangarap natin, yung dreams natin, mga bagay na makalangit. Hindi yung sumasayaw ka dyan para lang may manligaw sa iyo, may magkakrush sa iyo. Amen. Kumakanta ka dyan para lang dapat para sa langit. Amen. Yung buhay natin, amen po, mamatay na dapat yung lumang buhay natin. Kaya kung di pa namamatay, dapat patayin mo yung lumang buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, patayin mo na yung lumang buhay mo. Amen? Pag hindi, walang kontrol ang Diyos sa iyo. Ang magkokontrol sa iyo, demonyo. Ano ba mga lumang buhay? Sa Matthew 15:19, yun po yung lumang buhay natin. Tingnan nga natin Matthew 15:19, lumang buhay natin. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. Ito, minsan hindi napapansin eh. Sa mga born again, sa mga pastor. Amen, dapat hindi nagkakanya-kanya mga pastor. Kanya-kanyang trabaho, pero dapat nagtutulungan. Kung may mga bumabagsak, inaangat. Hindi sinisiraan. At wag natin ipalagay na tayo'y magaling. Dahil kung sinasabi mong mayaman ka, meron pa mas mayaman sa iyo. Kung sinasabi mong maganda ka, may mas maganda pa sa iyo. Kung sinasabi mong matalino ka, meron pa mas matalino sa iyo. At kung sinasabi mong mabait ka, meron pa mas mabait sa iyo. Kaya sinabi ng Diyos yun, na wag mong tingnan ang sarili mo ng higit sa kapwa mo. Do not think yourself more highly than others. Humble yourselves under the mighty hands of God, and God will exalt you in due time. Ang Diyos ang magtataas sa iyo. Hindi yung mga salita mo na pinapakalat mo para magisikat ka. Demonyo yung ganon. Amen? Yung nagpapasikat, pero sinisira ang kapwa. Sipin mo, kung di ka pa naman binulag ng diablo, may mga tao hindi niya alam ang kalaban niya, kamag-anak niya. Pareho sila ng dugo. Ikaw ba, yung dugo mo ba? At saka yung dugo nito, hindi ba kayo magkaparehong dugo ni Kristo? Tapos maglalaman kayo, isa kayong dugo, isang dugo tumubo sa inyo. Amen? Yung dugo dati, sa Old Testament, dugo ng hayop, tinatakip lang yon para matakpan lang yung ating kasalanan. Pero nung namatay si Kristo, yung kanyang dugo na yon, minsan lang inandog yon para pawiin ang ating kasalanan. At yung dugo na yon, nananalaytay sa iyong mga ugat. Amen? Sa iyong kasukasuan. Nandyan yun. Kaya huwag kayong gumawa ng ikasasakit ninyo sa isa't isa. Amen? Magpapatawaran lagi kayo, magpapasensyahan. Amen? Kasi alam mo naman yung kahinaan mo, alam mo yung kahinaan mo rin. Alam mo yung galing mo, alam mo rin yung galing mo. Amen? Hallelujah. Yung sa isip natin ng mga bagay na makalangit at magtulong-tulong tayo. Iiwan naman natin ang lahat dito. Iiwanan natin ito. Wala tayong madadala ni isang upuan, ni isang pako. Amen po? At tayo dapat nagtutulong. 90% dapat sa church ang nagtutulungan. At isang pangitain lang tayo. We want the Jomsi Church to be a dynamic, spirit-filled church. A multicultural church. Isang vision lang tayo dito. Gusto natin dynamic tayo. Pag sinabing dynamic, energetic tayo, hindi tayo lalampa-lampa pagdating sa gawain ng Panginoon. Amen? Spirit-filled tayo, hindi demon spirit-filled. Hindi tayo nagpupuspos ng kademonyuhan. Spirit-filled Christian. Merong love, joy, and peace. Patience.
gentleness, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. The fruit of the Holy Spirit. Galatians 5:22. Amen? Yun dapat ang vision natin, mapuspos tayo ng banal na Espiritu, isang pangitain. Kung halimbawa, ikaw, puspos ka nga ng Holy Spirit, eto, hindi naman puspos. Alam ka naman magkasundo kayo, bakbakan kayo dyan. Amen? Sa church, ganoon. Kung halimbawa, yung pastor, filled ng Holy Spirit, yung mga nandyan naman, merong hindi filled, hindi ka aayo sa preaching. Uuwi ka, nagreklamo. Ang tanong, ba't ka pa nandito? Hindi ka kinalugdan ng Panginoon. Parang yung nanalangin sa templo. Umuwi, hindi kinalugdan ng isa. Dapat tayo lahat pinagpala ng Diyos pag-uwi. Yun ang pangarap ko eh. Hindi lang ako ang pagpalain ng Diyos, pati lahat ng mga nasasakupan ko. Dahil kayo, pinagkatiwala kayo ng Diyos sa akin. Hindi ako may-ari sa inyo. Pag-aari tayo ng Diyos. Hindi ako may-ari ng kaluluwa nyo. Amen? Hindi ko sinasabing, dadaan lahat kayo sa akin. Kay Lord kayo dadaan sapagkat si Jesus ang daan. Si Jesus ang katotohanan. Si Jesus ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamagitan niya. John 46. Amen. Dapat the same vision. Amen po? To get a new perspective, set your mind on things above, not on the things on the earth. Hindi ko sinasabi, kalimutan mo nang kumain dito, magbihis, magtrabaho. Pero, ang isipan mo, huwag mo ilalayo sa mga bagay na makalangit. Amen? Sabi ng Acts 4:31, they prayed and they all filled with the Holy Spirit and with boldness, they preached the gospel. Hindi ka nahihiya. 2 Timothy 2:15, sabing ganon, ang manggagawang walang dapat ikahiya. Ang kailangan ng Panginoon, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed. Hindi ka nagkakalat. Amen? Dati na tayo nagkakalat. Marami na tayong kahalat. Dinampot na ng Panginoon ang mga kahalat natin, kaya huwag ka na magkalat. Ikaw ba na magulang, kapag dinampot mo yung laruan ng mga anak mo, nakita mo yung anak mo, kinuha na naman yung laruan, di kinalat na naman, ano ba sabi mo, nako, niligpit ko na nga, di ba? Imaginein mo ang Panginoon kung tayo nagkakalat na naman. Dapat yung pangitain natin. Meron tayong pangitain na para sa Panginoon. Iyan ang palatandaan na ang ka-fellowship mo ay ang Holy Spirit. Amen. Simba ka lang na simba. Hindi ka malang mag-akay, ikaw pa inaakay. Ang umaakay pa sa'yo, makamundo. Hindi ka makinig ng mga salita ng Diyos kahit wala ka sa church. Amen? Hindi yung paglinggo ka lang nakikinig ng salita ng Diyos. Dapat kahit linggo, makinig ka ng salita ng Diyos. Cellphone lang cellphone, di mo lang basahin yung Bible sa cellphone mo. Amen? Ikaw ba may cellphone, lagyan mo ng Bible yung cellphone mo. At ngayon, mula ngayon, kapag walang Bible yung cellphone mo, mag-isip ka. Isa yan sa vision, lagyan mo ng Bible yung cellphone mo. Amen? At gamitin mo yung cellphone mo, hindi para mag-emote ka sa mga tao. Hindi yan ang vision na binibigay ng Holy Spirit. Para ilabas mo ang sama ng loob mo. Ilabas mo sa Diyos at sumuka ka. Suka mo yan. Amen po. Parang buhay natin maayos. Amen? Yung sinusuka natin, mga demonyo yun. Sama ng loob, galit, puot, pride, loneliness. Yan ay sinusuka. Lust, mga kalaswaan, pagiging mainggitin, pagiging sakim. Dapat yan, wala sa buhay natin yan. Ang vision natin para sa Panginoon. Kaya yan nangyayari sa Holy Spirit. Amen? Kaya huwag ka lalayo sa Holy Spirit. Lagi mong kukumustahin ang Holy Spirit, babatiin mo, good morning Holy Spirit. At sasabihin mo, Holy Spirit, maglilingkod ako sa Panginoon, tulungan mo ko, samahan mo ko. Holy Spirit, maglilid ako ng worship, samahan mo ko. Huwag lang doon sa asawa mo, samahan mo ko. Yung Holy Spirit, kailangan sumasama sa atin. Kasi yung truth nandoon sa Kanya. Amen? Tingnan mo,
Sa Acts 4:33, taglay nila ang dakilang kapangyarihan at patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus. Walang kinakapos sa kanila at ang kanilang mga ari-arian ay pinagkakatiwala sa mga apostol at ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Yung apostol, nilalagay nila sa paan ng apostol ang mga ari-arian nila at ang ginagawa ng apostol ay binabahagi din sa mga nangangailangan. Tayo, ano ba, may mga ngailangan, may mga namatayan sa atin, may mga may sakit din sa misa sa atin. Minsan, pag may namatayan, binibigyan din natin. Amen. Kaya yung mga binibigay mo sa church, hindi yan sa solo, para sa Panginoon yan. Kaya yung vision natin, dapat iisa lang. Walang lilihis sa vision. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang lilihis. Amen. Sa pangitain. And then number 3, the transforming power of the Holy Spirit not only change your behavior, not only change your vision, but He will change your tradition. Ano ba yung mga nakagisnan mo? Umpisa natin sa ugali mo. Anong ugali ka meron nung hindi ka born again? Baguhin mo na yan, tradition mo. Ano ba sinasamba mo nung hindi ka pa born again? Baguhin mo na yan. Sino ba kinikilala na babago yan ng Holy Spirit? Sino ba Diyos mo nung hindi ka pa sinasamahan ng Holy Spirit o napupuspos ng Holy Spirit? Iba, di ba? Acts 4:28 and 29, nagkatipon sila upang isagawa ang lahat ng bagay na inyong itinakda nung una pa man ayon sa inyong kapangyarihan at kalooban. Verse 29, ngayon pinagbabantaan nila kaya bigyan nyo kami ng katapangan ang inyong alipin upang ipangaral ang iyong salita. So iba na po yung kanyang tradisyon. Ipangaral ang salita. Amen? Sila ay pinagbabantaan na. Sila Pedro at sila Juan ay pinagbabantaan na kasi dinakip sila. Pero yung tradisyon nila na bago. At ang gusto pa nila ituloy na palaganapin ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos ang dapat mo palaganap, kapatid. Tinawag ka para palaganapin ang salita ng Diyos. Ipalaganap mo ang salita ng Diyos. Huwag yung mga salita ng tao na kapag ka nakarinig ka ng salita ng tao, kinwentuhan ka. Huwag mo yan ipapalaganap kung yan ay magkukos ng distraction. One miss you die. Isang pagkakamali lang. Tandaan mo, mahirap. Isang pagkakamali, pwede tayong mapahamak. At yung mga nakapaligid pa sa atin. Amen? Hindi ko sinasabing mag-snap kayo, pero mag-iingat tayo. Yung tradisyon natin. Dapat mabago yung ating kinagisnan. Kung noon, basagulero ka, basagulera ka. Kung yung noon, hindi ka papayag na tapakan ka, baguhin mo na yung tradisyon na yan. Kung noon, palaban ka, baguhin mo na yung tradisyon na yan. Amen? At sinasabi mo, hindi po pwede. Ako'y ginaganyan lang ninyo. Kapatid, baguhin mo na yan. Kaya kang ipaghiganti ng Diyos. Kung yung tradisyon mo para yung pangangailangan mo ay matugunan, hahanapin mo kung sino may pera, nakamag-anak mo, kung sino mautangan, alisin mo na rin yan. Tumawag ka sa Panginoon, unahin mo, kausapin ang Diyos tungkol sa pangangailangan mo. Para naman pag sumusweldo ka o dumarating ang pension mo at hindi dapat nakasanla ang iyong ATM. Amen? Yung mga born again, hindi na nagsasanla ng ATM. Born again ka na kasi nasa tradisyon ka pa. Ano kung wala ka nito? Wala ka noon. Hindi ka naman papabayaan ng Diyos mabuhay ng malungkot. Amen? Meron ka. Meron at meron ka. Maging masipag ka, maging mabuti kang tao, maging makadiyos ka, alam nga namang hindi ka pagtagumpayin ng Diyos sa mga pangarap mo. Pangarap mo sa anak mo, sa pamilya mo, sa sarili mo, alam nga namang pagkaitan ka ng Diyos.
Amen? Kung naging mabuti kang tao, kung naging makadiyos kang tao, kung palabasa ka ng Biblia, at hindi ka na nagkakalat ng mga masasama, alam nga namang tanggihan ka ng Diyos. Hindi ka tatanggihan ng Panginoon, hindi tatakbo ang pagpapala, hindi mawawala ang pagpapala, hindi mauubos ang tagumpay ng Diyos. Ang dami. Tagumpay. Hindi mauubos ang tagumpay ng Panginoon galing sa langit. Ibubuhos sa iyo. Hindi mo titingnan kung anong meron sa kapwa mo, titingnan mo yung harbisin mo. Hindi ka na magsasalita, sana all, sana all. Ang sasabihin mo na, all, meron na. Meron din ako niyan. Kasi pag sinasabi mo sana all, ibig sabihin, siya lang meron, ikaw wala, kaya ang gusto mo, meron ka din. Eh sasabihin no, meron all, meron all. Lahat meron. We have all, we have all. Amen? So ang tradition mo, kapatid, nababago kapag ka-fellowship mo ang Holy Spirit. Kaya iwasan mo ng mga demonyo. Layuan mo mga gawang masama. Talikuran mo at itakwil mo sila. Amen? Kahit kanino ka nakaharap, walang ibang Diyos, amen, na magbibigay sa iyo ng tunay na tagumpay. Walang ibang Diyos na magbibigay sa iyo ng tunay na mag-aangat ang buhay mo at magsusupply ng pangailangan mo, kundi ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Kaya niyang ibigay lahat. Yung tao na inaasahan mo, kahit si Bishop, kung aasahan mo si Bishop, ubos si Bishop. Mauubusan. Pero ang Diyos, hindi. Amen? Sabing ganon, the thief cometh to steal, to kill, and to destroy, but Jesus came to give us life which is abundant. Amen? Isang masaganang buhay ang pangarap ng Diyos sa atin. Kaya kung aasa ka sa iba, kakapusin din yun. Pero kung aasa ka sa Diyos, hindi kinakapos ang Diyos. Hindi napapako mga pangako ng Diyos. In Acts 10, 13 and 14, narinig ni Pedro ang sangtinig, tumindig ka, magkatay ka at kumain. Sumagot si Pedro, kailan may hindi ako kumain ang anumang marumi o di karapat dapat kainin. Muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos. Huwag ka nang babalik, nilinis ka na ng Panginoon, huwag ka nang babalik sa tradisyon mo. Amen? Yung sinasabi dito, sa context na to, si Pedro akala niya, yung sinasabi ng Panginoon na nilinis, akala niya yung pagkain. Ang nilinis doon ng Panginoon yung mga hintil na binago na. Huwag nang bumalik sa tradisyon. Kaya naintindihan ni Pedro, may pumunta sa kanya at sinundo siya ng mga tauhan ni Cornelio at naligtas ang mga hintil. Nangaral si Pedro. Amen? Kasi ang sinasabi sa kanya ng Panginoon, kahit mga hintil yan, may karapatan yan sa kaligtasan. Yung pangitain na yon, meron palang koneksyon na kailangan mangaral di sa mga tao, ng mga hintil, ng mga makasalanan, kasi ang Israel, chosen. Parang ang kaligtasan sa Israel lang. Pero binali ni Jesus ang tradisyon na yon. Kahit pa maalala ninyo, sa Mark chapter 15, may babae doon, ang gusto niya ang kanyang anak, na pinapahirapan ng demonyo, ang kanyang daughter. Pero sabi ni Jesus, hindi binibigay ang pagkain ng mga anak ng Diyos sa mga tuta. Kasi siya ay Gentile, Syrophoenician. Pero sabi ng babae, bakit ang mga tuta ay kumakain din ng mga nahuhulog na pagkain? Nakita ni Jesus nagkaroon ng pananampalatayang babae, kaya ang kanyang anak na-deliverance, lumayas ang demonyo at gumaling. Amen? So yung mga tradisyon, binabago tayo ng Holy Spirit. The Holy Spirit changed our tradition. Huwag ka mamimili ng tao, pero mag-ingat ka lang sa tao. Amen po? Huwag kang padadaya. Amen? Dahil kasi pwede kang mahawa. Sabi ng Proverbs 13 verse 20, kapag ang taong kasama mo, mainitin ang ulo. Iinit din ang ulo mo. Magagalitin ka rin. Yung mga magulang, huwag niyo masyado pagagalitin yung mga anak nyo. No, baka hinahasarang di kayo. Peter was bound by his Jewishness, but because of the vision he had seen,
Peter discarded his tradition, inalis ni Pedro ang kanyang tradition, and had a great ministry to the Gentile world. Amen? Umabot pa rin siya sa mga hintil. Only the Holy Spirit can produce such a radical or extreme changes, transformation. Amen? Only the Holy Spirit. And number 4, He will change your direction. Saan ba patungong direksyon mo? Iba-iba naman ang direksyon natin eh. Pero when the Holy Spirit transform our lives, pare-pareho tayo ng direksyon. Amen? Hindi tayo, yung iba pakaliwa, pakanan, hindi, iisa lang. Ang direksyon ay bibigay ng Panginoon sa atin. He will change our direction. Acts 4:21, wala siyang makitang paraan upang parusahan ng dalawa, sapagkat ang mga ito ay nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari, kaya't sila ay binalaan at saka pinalaya. Ulitin ko po, Acts 4:21, dito po ay merong mga taong nagpupuri sa Diyos dahil sa ginawa ng Holy Spirit, na kapangyarihan ng Holy Spirit sa buhay nila Pedro. Ang tao ay nagpupuri na sa Diyos. Amen. Nabago na ang direksyon. Dati nagpupuri sa demonyo, nagpupuri sa mundo, pero sa Diyos na, nagbago ng direksyon ng buhay. Dati, pag-araw ng linggo, nasa inuman ka, nasa sugalang ka, nasa sabungan ka. Pero ngayon, iba na ang direksyon mo. Dati, pag-araw ng linggo, nasa negosyo ka. Ngayon, iba na ang direksyon mo. Dati pag-araw ng linggo, ang iniisip mo magkapera. Pero ngayon, hindi mo iniisip ang magkapera. Ang gusto mo ngayon ay sumamba. Amen. So that is transforming power of the Holy Spirit dahil siya ang ka-fellowship mo. Magbabagong direksyon ang buhay natin. Amen. Ang pagsunod sa Diyos ay galing sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kapag walang kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi totoo ang pagsunod mo sa Diyos. Hindi 100%. Pero pwede na rin, kaya lang, pag sinabing pwede na rin, kulang yan. At pag sinabing kulang, bandang huli, may problema ka. Amen? Acts 16 verse 6, when Paul and Silas traveled through the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. Tingnan mo ang Holy Spirit, parang sasabihin mo, sa demonyo yata to kasi pinipigilan sila Pablo at Silas na mangaral doon sa Galacia. Pero sabi ng Holy Spirit, wag muna kayong mangaral. Amen? Tingnan nyo po yung direction ng Holy Spirit. Bakit? Pag ginawa nila yon, mayroon danger. Remember, the Holy Spirit never makes a mistake. Hindi gagawa ng pagkakamali ang Holy Spirit. Sapagkat siya ay truth. Siya ang guide sa lahat ng truth. Amen? And number 5, He will change your commission. Nakikita po natin ang pagbabago, yung behavior natin, yung vision natin, binabago ng Panginoon, at yung tradition natin, binabago, yung direction natin ay binabago, pati commission. Pag sinabi commission, hindi yun natatanggap mo. Yun trabaho mo, yung job. Amen? Job order. Iba na ang job order mo ngayon. Commission means an instruction, command, or duty given to a person or group of people. So dapat tayo, maiiba ang ating commission, yung ating duty, yung ating job. Amen? Dapat ito ay nababago through the fellowship of the Holy Spirit na transform tayo. Acts 4 verse 3 and 4, dinakip sila Pedro at Juan, sila'y kinulong hanggang umaga. Gayunman marami ang nakarinig ng kanyang pangangaral at sumampalataya kay Jesus. Kaya't, ano nangyari? Nung sumampalataya, kaya't umabot sa 5,000. Isipin mo, pag magtatrabaho ka lang kay Lord, gagawin mo ang gusto ng Panginoon, merong mga maakay eh. Merong darating na mga bago. Amen? Hindi ko naman sinabing kalimutan mo na yung mga nandiyan. Yung iwan mo na yung 99 at hanapin mo yung isang naliligaw. Ang ibig sabihin lang noon, mahalaga ang isa. Pero hindi ibig sabihin, pabayaan mo ang 99. Amen? Ang ibig sabihin,
maghanap ka pa rin. Huwag ka na makontento dyan sa 99 mo. I-compare sa isang kaluluwa na maliligtas. Commission mo yun eh. Di ba ang sabi, go and make disciples. The Great Commission. Make disciples. Not make converts. But make disciple. Bakit? Ang mga convert, hindi yan stable. Nasasabihin mo na talagang magkukumit. Pero may kaligtasan yan and later on. Pero kailangan ma-disciple sila. Huwag puro convert ang nasa church. Na bago, walang rebulto. Pag linggo, nagsisimba, dapat disciple ka pa rin. Wala naman po ako pinag-aralan. Si Pedro ba, may pinag-aralan na sabing ganun dahil nakababad sa presensya ng Diyos. At 5,000 ang naligtas. Bakit? Nagbago yung komisyon, yung kanyang trabaho, naging masipag siya para sa Panginoon. Amen? Hindi po pwede sabihin mo, ako hindi nakasali dyan, Bishop. Yan na lang mga kabataan. Kung ikaw yung may pagkakataon. At may ginagawa naman ng Panginoon, di ba naakay mo na ibang mong mga kamag-anak? O ba't ka titigil? Buhay ka pa naman. Titigil ka lang sa mga commission mo at job order ng Panginoon pag wala ka na dito sa mundo. Pero habang ikaw born again at nandirito, huwag ka titigil. Kahit sa prayer, mahalaga. Meron ka pang commission. Trabaho. Pag sinabing trabaho. Peter, ano ba kay Peter ang simula ng buhay niya? He was a fisherman, but became a fisher of men. Dati, sa dagat siya. Nasa bangka siya. Para mangisda. Dagat, bangka, at lambat ang kasama. Pero dumating ang punto, inalis siya doon ng Panginoon. Hindi naman siya nagkulang, hindi naman naghirap. Hindi mo naman masasabi nung umalis si Pedro sa pangingisda, gutom na si Pedro dahil inaatupag puro Biblia. Gutom na si Pedro, patay na, nagkasakit pa si Pedro, na hospital lagi kasi puro Biblia. Hindi po ganun sabi. Maraming kaluluwa ang naliligtas at marami pang gumagaling at marami pang lumalaya at nagtuturo siya ng katotohanan at nakikita ang mga himala pagka mga demonyo lumalayas pa. Yung may sakit, gumagaling pa. Isipin mo, dinala lahat ng mga may sakit. Nakaratay, nakalagay sa folding bed. Dumaan lang si Pedro, tumama yung anino. Gumagaling, hindi nililehans. Yung anino ay simbolo ng kapangyarihan ng Diyos na sumasama kay Pedro para sa mga himala, para sa kanyang mga komisyon. When the Holy Spirit transform you, His power, yung kanyang power, ito'y magmamanifest. And then, magtataka ka na lang, maraming mga natutulungan ka para sa Panginoon. Kaya wag mong limitahan ng Panginoon. Sabihin mo, pagod na ako sila naman. Ang dami ko na nagawa kay Lord. Kapag ganun ang ugali ng isang tao, isang born again o isang leader, kinukwentahan mo ang ginagawa mo kay Lord, kinukwenta mo, short ka pa. Hindi ka pa kota, hindi ka pa boundary. Wala ka pa sa limit. Amen? Kaya wag mong kwentahan at bilangan ng trabaho ang Diyos. Yung commission mo, yung job order mo sa Panginoon, gawin mo. When you fail, you are in danger. Kaya kapatid, baka ikaw nagdesisyon ka na, tama na. Pero noon, ang sipag mo. Lakad ka ng lakad. At pag nakakita ka ng tao, share mo yung Word of God kasi nagbasa ka ng Bible sa bahay nyo at nanalangin ka. Lumuhod ka. At sabi mo, Lord, ang mga kausap ko mga tao, sila, Panginoon, hipuin mong puso nila. Maintindi nila ang salita ng Diyos. Maligtas po sila at makasama ko sa church. Tapos babango ka na ngayon. Magbabasa ka ng Bible. At nabasa mo, humayo kayo. Gawin ninyo mga alagad ko ang lahat. Sasamahan ko kayo, turuan nyo sila ng aking mga katuruan. Binabasa mo gano'n ng Bible. At sabi gano'n, sasamahan kita, hindi kita iiwan to the very end of the world.
Gawin nyo silang disciple. Bautisman nyo sila. Hindi, dala-dala mong Bible. Has, may nakita ka. May nagtanong, paano ba, born again ka ba? Gusto ko mag-attend. Pag-pray mo nga ako. Pinapag-pray mo, gumagaling. Pero dumating ang time, pagsubok mo. Dumating ulit yung mga tao. Uy, ano ka na? Hayaan mo na sila dyan. Nga ano dyan eh. Sayang lang yung mga... Kapatid, hindi tama yan. Hindi Holy Spirit ang ka-fellowship mo pag ganyan ka na. Amen? E sabihin mo, magbago tayo. Ituloy natin. Buhay ka pa. Amen? Huwag mo sabihin, sa lang pagka nagbago na sila dyan. Yung mga nandiyan kasi sa church eh. Kasi iba pang mga pastor dyan eh. Tsaka yung, huwag ka dyan tumingin sa mga taong katabi mo. Yung katabi mo na yan, nasabihin ko sa iyo, no? Bibisto na kita. Yung katabi mo na yan, mabait siyang pagtulog. Amen. Ipanalangin mo para paggising, mabait din siya. Amen po. Dahil pare-pareho tayong may trabaho. May komisyon tayo. Meron tayong gagawin para sa Panginoon. Sabihin naman ng iba, ay Bishop, masakit ng balakang ko eh. Ano ba, hayo pa ako. Kapatid, sapat na ang panalangin mo. Napagaling ka muna ng Panginoon para sa komisyon mo. Hindi lang naman yung ikaw ay maglakad at magpunta kung saan-saan. Yung ikaw ay mananalangin, nakakaabot yung kahit saang bansa. Yung prayer mo, baka yung prayer mo, kinatamaran mo na rin. Yung mga hindi nagpe-pray dito, paalala sa iyo ng Lord. Simba ka na simba, di ka naman nagpe-pray. Magkaroon ka ng prayer na 15 minutes a day. Sa 15 minutes a day, na pananalangin mo, babanggitin mo ang mga pangalan ng mga tao. Una, panalangin mo ang sarili mo, na ikaw ay maging malakas pa, tumaba pa ang buhay mo. At ngayon, ipanalangin mo mga kamag-anak mo, ipanalangin mo mga kasamaan mo sa church. Kung gusto mo, banggitin mo isa-isang pangalan, baka sasabihin mo bandang huli, ma-enjoy mo yung presence ng Lord. Lagpas ka na pala ng 15 minutes, kalahating oras hanggang isang oras ka na pala, sumasarap na ang panalangin. Amen? Kailangan mo muna sa simula, alam niyo po ba, ang panalangin, pagka sa simula, parang boring yan. Pero the more na tumatagal ka sa prayer, doon mo ma-enjoy ang presence ng Lord. Si Jesus nga, overnight ang prayer eh. At habang siya nagpa-fasting pa, may demonyo. O hayaan mo lang, mayroong demonyo. Rebukein mo kapag nagpe-pray ka. Amen. So yung trabaho mo rin yun. Ang dami natin trabaho. Commission. Amen po? So ikaw ay fisher of men. Hindi po pwedeng wala kang naakay. Huwag mong tapusin ang taong ito o ang buwang ito o ang araw na ito o ang linggong ito na hindi ka nakakapag-evangelize. Yung prayer, okay na yon. Huwag mong tapusin ito. Kung tumbuan na to, wala ka na evangelize. You have another chance. You have another chance. Kung sa sunod na buwan, November na, wala pa. You have another chance. May December pa. At kung December na, wala ka pang naakay. Ibig sabihin, tamad ka. Tamad ka talaga. Kasi isa lang naman eh. Isa lang naman aakain mo para sa Panginoon. Isa lang ang ipopokus mo para sa Panginoon this year. At yung isa na yun, kasama pa natin sa pagpasok ng taon. At hindi natin kinukuha ang tao para maging supporter. Wrong motives yon. Kaya lang natin siya nagiging supporter kasi gusto na nila. Masarap kasi sa loob natin na tayo nakapagbibigay sa gawain ng Diyos. Masarap yan sa pakiramdam. Kaya kung gusto mong sumarap ang pakiramdam mo, magbigay ka sa gawain ng Diyos. Isipin mo, mayroong tao na sa pagbibigay ng offering, hindi siya makatayo kasi wala siya maibigay. Umuwi sa lungkot siya. Pero yung mga katabi niya, umuwi ang sasaya. Na-discover. Kaya pala malungkot, hindi nakapagbigay. Kaya pala masaya,
nakapagbigay sa Panginoon. Amen? Kaya kung gusto mo sumaya ang buhay mo, huwag mong kukupitan si Lord. Kundi mag-aabono ka kay Lord. Dahil ang abono, meron tong increase, multiplication. Huwag kang manghihinayang ng commission mo, kasama yan eh. Hindi mo alam, sa ibang bansa, sa ibang city, sa ibang lugar, meron palang kamag-anak mo na born again, isang maraming bisyo, isang drug addict, o kaya merong may sakit, gumaling. Dahil kapapanalangin mo sa kanila. Expect great things from the Lord. Sa lahat ng ginagawa mo, sa Lord ka titingin. Sa Lord ka aasa. Amen. So yung ating buhay sa transforming, ano po? Fellowship of the Holy Spirit. Ito po ay from glory to glory. Ito po ay nagpa-progress. Hindi po ito natatapos. Amen? Wala itong katapusan hanggat may mundo. Pwede kang magtanim, pwede kang mag-harvest. Seed time and harvest hanggat merong mundo. Harvest sa finances, harvest sa kaluluwa. Amen? Masarap meron tayong naakay sa Panginoon. Amen po? So si Pablo, nagkaroon ng panibagong direksyon ng buhay. Dati, taga-usig, pero ang dami nakakilala sa Panginoon. So ano nangyari sa karanasan ni Pablo? As we look the life of St. Paul, before he was sincere, but sincerely wrong. Bakit? Dalubhasa sa kautusan. Pariseo si Pablo. Sincere siya, pero wrong. And then dumating ang time, yung experience niya sa road of Damascus. Nabulag siya at kinausap siya ng Panginoon. Doon nagsimula ang pagbabago ng direksyon ng kanyang buhay. Gusto mo ba, kapatid, maranasan din ang ginawa ng Diyos kay Pablo, maranasan mo rin? Hindi si Pablo nagkulang, nakakatulong pa sa gawain ng Panginoon. Amen po. Paul's experience on the Damascus was one he certainly could not forget. Hanggang sa ngayon, pinag-uusapan pa yon. Damascus experience. At nagkaroon siya ng commission. Peter and Paul's stories is yours too. Yung naging karanasan ni Pablo, yung naging karanasan ni Pedro at iba pang mga apostol, pwedeng maging karanasan mo. From a changed recognition came from a changed commission. Amen? Yung commission. Hindi yung commission na matatanggap. The God of our fathers has chosen you that you should know His will. Napili ka. Pili ka talaga. Talagang napili ka ng Diyos para malaman ang kanyang kalooban. Before I close, tandaan natin kapatid, the transforming power of the Holy Spirit, it changed our behavior, it changed our visions. It changed our direction. It changed our commission. Amen? Nababago yung ating direksyon ng buhay, nababago yung ating vision, nababago yung ating behavior. Magkakasama po yan. Hindi yan pwedeng magkahiwalay. Inseparable po yan. Amen? Yung commission, kasama dyan, magtatrabaho ka, maglilingkod ka talaga sa ating Panginoon. Amen po. Yung tradisyon natin, babaguhin din yan ng Panginoon. The message about transforming fellowship of the Holy Spirit is that nothing can replace simply because it is personal relationship. Nara-transform tayo kasi nagkaroon tayo ng personal na relasyon. Kung titingnan natin ang Book of Acts, meron po tinatawag doon na upper room experience. The upper room experience is wonderful, but it's only a first step on a road of ever-increasing fellowship. First step, yung upper room experience. So allow God to change your hearing, your speech, yung ating pandinig. Hayaan natin ito'y baguhin, pabago natin sa Panginoon. Our speech, pabago natin sa Panginoon. Your vision, your actions, and every part of your being,
start how to practice the presence of the Holy Spirit. And brothers and sisters, this is a challenge. Sino ba ang ka-fellowship mo? Kung hindi mo pa ka-fellowship siya, hindi mo pinapractice ang presence of the Holy Spirit, it's time to surrender our lives. Magsuko ka sa Panginoon, baka nagigrip mo ang Holy Spirit. Meron kang difficult and Bible reading. Kung ikaw ay matanda na, dahil malabo na ang mata mo, nahirapan ka magbasa ng Bible, naintindihan ka ng Diyos, merong mga audio Bible. Hanapin mo yan, ipanalangin mo. Practice your hearing, your speech, your actions. Kung ikaw naman ay hindi nakapag-share ng Word of God, amen? Wala kasi ang presence of the Holy Spirit. Kausapin natin lagi ang Panginoon. Ngayon, isurrender natin sa Panginoon. Gusto mo na ikaw ay ma-change. Gusto mo rin makaranas ng radical change, extreme change, na kagaya ni Peter, kagaya ni Paul. Bakit sila ay nababago ng Panginoon? It is the Holy Spirit. Amen? Ang Holy Spirit is greatest and best companion, best teacher. Nasaan ba siya? Andyan lang siya. Kasi lapit siya ng damit na suot-suot mo. Tumayo po tayong lahat. Kung di ka pa nababago, it's time to surrender your life to God. Para pag-uwi mo, bago na ang lahat. And then, i-maintain mo ang pagbabagong ginawa ng Panginoon. Hindi ko alam kung sino ka, kapatid, kung ano ginagawa mo. Hindi ko nakikita ang buhay mo. But God wants you to change. God wants to change your life through the fellowship of the Holy Spirit.